Chapter 19. Ang labis na kasamaan sa Sodoma. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila ay tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. "Mga Ginoo," wika niya, "inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay." Ngunit sumagot sila, "Huwag na. Dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi." Ngunit pinilit niya ang mga ito kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa. Naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, "Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo at makikipagtalik kami sa kanila." Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, "Huwag, mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga. Sila na lang yung ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan." Ngunit sumigaw sila, "Huwag kang makialam, dayuhan. Sino ka magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa sa kanila." Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin at isinira ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas kaya't hindi makita ng mga ito ang pinto. Iniwan ni Lot ang Sodoma. Sinabi ng 2 panauhin kay Lot, "Magmadali ka. Isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang mga kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito, sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito." Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma, at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, "Umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito." Ngunit akala nila ay nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway, inapura ng mga anghel si Lot, "Magmadali ka. Umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod." Nag-aatubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumagot si Lot, "Huwag na po roon, Ginoo. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Napakabuti ninyo at iniligtas ninyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon ng buhay. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon?" "Oo, sige. Doon na kayo magpunta. At hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Ngunit magmadali kayo.
Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya ito'y tinawag na Zoar. Ginunaw ang Sodoma at Gomora. Mataas na ang araw na makarating si Lot sa Zoar. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot kaya't ito'y naging isang haliging asin. Kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham. Kaya iniligtas niya si Lot. Ang pinagmulan ng mga Moabita at Amonita. Sa takot ni Lot na manatili sa Zoar, sila ng dalawang anak niyang na babae ay umakyat sa kaburulan at nanirahan sa isang yungib doon. Minsan, nag-usap ang magkapatid. Sinabi ng nakatatanda, "Wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama at maaaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti pa'y lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo." Nilasing nga nila ang kanilang ama ng gabing iyon. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya namalayang nakipagtalik siya sa anak niyang panganay. Kinabukasay, sinabi ng panganay sa bunso, "Kagabi sumiping ako sa ating ama. Lasingin natin siya uli mamaya at ikaw naman ang sumiping ng pareho tayong magkaanak." Nilasing nga nila uli si Lot ng gabing iyon. At ang bunso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi na malaya ni Lot ang kanyang pakikipagdalik dahil sa kalasingan. Bunga nito, kapwa nagdalang tao, ang magkapatid. Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Siya ang ninuno ng mga Moabita ngayon. Lalaki rin ang naging anak ng bunso at tinawag naman niya itong Ben-Ami. Siya naman ang ninuno ng mga Amonita ngayon. Chapter 20. Sina Abraham at Abimelech. Nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negeb sa pagitan ng Kades at Shur at tumira sa Gerar. Habang siya'y naroon, kapatid ang pakilala niya kay Sarah, kaya ito'y ipinakuha ni Abimelech, hari ng Gerara. Sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay Abimelech at sinabi, "Mamamatay ka dahil sa babaeng kinuha mo. Siya ay may asawa na." Noon ay hindi pa nasisipingan ni Abimelech si Sarah, kaya't sinabi niya, "Panginoon, papatayin ba ninyo ako at ang aking bayan na wala namang kasalanan?" Kapatid ang pakilala ni Abraham kay Sarah, at gayon din naman ang pakilala nito kay Abraham. "Ginawa ko po ito na malinis ang aking hangarin, kaya wala akong kasalanan." Sumagot ang Diyos, "Oo, alam kong malinis ang hangarin mo, kaya naman hindi ko na hinintay na magalaw mo siya, upang huwag ka nang magkasala sa akin. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa. Propeta ang asawa niya, at ipinapanalangin ka niya upang hindi ka mamatay. Kapag hindi mo siya ibinalik." Hindi lamang ikaw ang mamamatay,
kundi pati ang buong nasasakupan mo. Kinabukasan, sinabi ni Abimelech sa mga alipin niya ang mga bagay na ito at gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. Dahil dito ay pinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, "Bakit mo ginawa ito? Ano bang kasalanan ko at dinalhan mo ng kapahamakang ito ang aking kaharian? Hindi tama ang ginawa mo. Ano bang pumasok dyan sa isip mo at ginawa mo ang bagay na ito?" Sumagot si Abraham, "Ang akala ko po'y walang takot sa Diyos ang mga taga rito at nangangamba akong baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. Ang totoo po'y kapatid ko siya sa ama at napangasawa ko siya. Kaya po nang sabihin sa akin ng Diyos na lisanin ko ang sambahayan ng aking ama, sinabi ko sa aking asawa, mabuti pa'y ganito ang gawin mo. Saan man tayo pumunta, sabihin mong tayo'y magkapatid at sa gayoy maipapakita mo ang iyong katapatan sa akin." Sa halip na parusahan, binigyan pa ni Abimelech si Abraham ng mga tupa, baka at mga aliping lalaki at babae, at ibinalik niya si Sarah. Sinabi pa niya kay Abraham, "Sa buong lupain kong ito tumira ka kung saan mo gusto." Ito naman ang sinabi niya kay Sarah, "Binibigyan ko ang iyong kapatid ng 1,000 pirasong pilak bilang katunayan na ang dangal mo'y hindi nadungisan. Sa gayon, hindi iisipin ni naman na ikaw ay may ginawang masama." Dahil sa pagkakuha ng hari kay Sarah, pinarusahan ni Yahweh ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. Hindi sila magkaanak. At upang malunasan ito, ipinalangin sila ni Abraham. Gumaling naman si Abimelech at mula noon, ang kanyang asawa at mga aliping babae ay nagkaanak.